Okay, so magandang araw mga idol. Ngayon ay hindi pa tayo November 1 ngayon. Wala muna kaming pasok. Hindi muna tayo nagpapasok. So may oras ako para ma-repair itong 12 volt portable compressor natin na siguro 2 or 3 years na natin na ginagamit. Okay, so para makapag-share din tayo at makapagbigay ng idea doon sa mga nagpapalak kung bumili. Okay, so para sa akin, kung may budget naman kayo, yung heavy duty na yung bilhin ninyo. Okay lang sa akin to kasi matagal ko naman siyang gamit. Kailangan lang marunong din kayong magkalikot. Kasi nabaklas ko na to noon, di ko alam kung napasama sa vlog kasi nagkakalasan yung ibang mga tornilyo niya. So kailangan may mga dinagdag akong mga lock washer dito. Okay, so ito ay so okay lang naman sa akin. Yun nga lang, kailangan pagdating sa maintenance marunong din kayo, okay, matakot magbabaklas. Okay, so ayan, binaklas ko na siya nung nakarating, kaya lang ang problema yung mga parts. Ngayon, kung may makita naman tayong mga bago dyan, kasi nga hindi ko matandaan kung 2 or 3 years ko na to nabili. Baka naman may mga bagong labas na may kasama ng, kasi kasama lang nito nung sa package niya mga mga tawag dito, mga hindi naman o-ring, mga filter lang. So ngayon, ang issue nito, mahina na magkarga. Tapos binuksan natin yung piston nya. Ito, so mga pudpud na yung pinaka piston ring nya. Wala naman tayong makuhang pambili, kaya nag-order na lang tayo ng okay, so medyo natumba yung ating cellphone dito. Nag-order na lang tayo ng bago. Ayan. Titingnan natin ngayon kung fit. Kasi doon sa description mukhang okay naman. So baklasin muna natin. Okay, so yan mga idol. Konti na lang at mabubunot na natin yung pyesa na dapat nating mapalitan. Medyo syempre magrasang alamang. Taga lang tayo. So naalala ko na, bali ni-repair natin to kasi umingay ito dati. Ang naging problema nito ay yung bearing. Maalog-alog siya ito. Saan ba yun? Andito pala sa loob. Kaya siya ay nabaklas na dati. Okay, yan, nabunot na natin. So, ito na yung ipapalit natin. Mukhang parehas naman siya. Tingnan na lang natin kung parehas din yung mga butas niya. Yan, mukhang parehas naman. So, mukhang okay siya. So yung iba, para kaya natin sineshare, kung meron din silang ganito at walang makuhanan ng pyesa, sa online ko lang yung nabili. So kung parehas tayo, mukhang ubra yan. Tingnan na lang natin sa pinale. Yan. So ikakabit ko lang mga idol.
medyo ano lang, matagal lang magbalik. At masubukan natin para hindi masayang, kasi baka yung iba baka na meron ito, akala nila wala ng pag-asa, ay di pag napanood nila mabubuhayan sila ng loob na posible pa ma-repair. Yan, mukhang sakto yung nakuha natin. Maya ko na lang papakita. Sakto siya sa mga butas, oh. Shoot na shoot siya. Okay, so yan, mukhang sakto. So ipopost lang natin, kakat lang natin yung video sa pagbabalik nito. So bali dati ang pinalitan ko na dito ay itong bearing dito, kasi umingay siya, lumuluwag kasi yung mga tornilyo niya, tapos iba na yung tunog. Kala mo may gilingan ka na dito ng bigas o palay. Kaya ayun, pinag-aralan nating gawin. Parang na-vlog ko naman yun. Okay, so ikakabit lang natin, ibabalik natin, then iti-test natin. Okay. Okay, so yan mga idol, nakabit na natin. Di na natin ipinakita para mabilis. Ang hirap din kasi mag-video, masyadong matagal, hahaba yung video natin. So yan na po yung bago natin piston. Ito yung inalis natin, yung pinalitan natin. Okay, so itatest na natin. So bali yan lang naman ang binago ko lang naman dito dati. Yan, naglagay lang tayo ng additional fan, cooling fan para sa motor natin. Kasi ito lang yung fan niya yan, pinag-iisipan natin kung gusto natin na halimbawa mahaba-haba, kasi yung isang compressor ko, radiator fan yung nilagay natin, yung heavy duty natin na Yonghen. Okay, so itatest natin, kakargahan natin. Bubuksan na natin. So ito yung kanyang power supply para sa 12 volts. At ayan, bubuksan na natin. So dapat yung reading sa gauge. So buksan natin yung fan muna. So dapat umiikot na rin yung kabila. Ayan. At yung motor natin. Okay yan, mabilis na siya magkarga. Kasi nung yung lumang piston niya, hirap na siya, hindi na siya halos nagkakarga. Okay. So yan, papatay na natin. Okay na. So ganun lang. Wag kayong kung gusto nyong bumili ng ganito, halimbawa sa online or sa ibang seller, ang mahihirapan lang kayo ay sa maintenance. Pero since meron namang available din, may mga nakukuha naman natin, so pwede rin pagtiyagaan. Okay, so yun, okay na tayo rito. Test na lang natin sa mga susunod na araw, sa pag nagkarga na tayo. Okay, so yan mga idol, ginagamit na natin siya pangkarga dito sa ating isang unit, yung Crossman na pinakonvert sa atin sa PCP and bullpup. Yan. So kapag ito dinadala natin, pag nalabas tayo, kasama minsan itong ating power bank na to. Ayan, 12 volts din na may inverter yan sa loob. Yan.
para siya yung partner. Hindi na yung ano, yung malaki yung dadalhin natin. Ito. Ayan naman ay may yan, nilagyan natin ng radiator diyan sa ibabaw para makatulong sa cooling system. Temperature sensor para automatic na mabubuhay yung radiator, fan. So yan, itetest na natin. Itutuloy ko na yung pagkarga nito, hindi ko na lang kukunan para hindi masyadong mahaba. Yan. So may karga na siyang 1,000 eh. So yan mga idol, nakarga na natin, pinatay na natin kasi umaabot na siya ng, ang karga niya ngayon ay 2,000, mga 2,400. Umaabot na siya ng 85 doon sa ating temperature. So hindi ko naman yan masyadong pinupwersa. Kaya yan. So okay na. So yun lang po. Maraming salamat.